The Lord said to Moses, "You led the people of Israel out of Egypt. Now get them ready to lead them to the land I promised their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. It is a land rich with milk and honey, and I will send an angel to force out the people who live there: the Canaanites, the Amorites, the Hittites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. I would go with my people, but they are so rebellious that I would destroy them before they get there." Even before the Lord said these harsh things, he had told Moses, "These people are really rebellious, and I would kill them at once if I went with them. But tell them to take off their fancy jewelry, and then I'll decide what to do with them." So the people started mourning, and after leaving Mount Sinai, they stopped wearing fancy jewelry. Moses used to set up a tent far from camp. He called it the meeting tent, and whoever needed some message from the Lord would go there. Each time Moses went out to the tent, everyone would stand at the entrance to their own tents and watch him enter. Then they would bow down because a thick cloud would come down in front of the tent, and the Lord would speak to Moses face to face, just like a friend. Afterwards, Moses would return to the camp, but his young assistant Joshua would stay at the tent. Moses said to the Lord, "I know that you have told me to lead these people to the land you have promised them, but you have not told me who my assistant will be. You have said that you are my friend and that you are pleased with me. If this is true, let me know what your plans are. Then I can obey and continue to please you. And don't forget that you have chosen this nation to be your own." The Lord said, "I will go with you and give you peace." Then Moses replied, "If you aren't going with us, please don't make us leave this place. But if you do go with us, everyone will know that you are pleased with your people and with me. That way, we will be different from everyone on earth." So the Lord told him, "I will do what you have asked, because I am your friend and I am pleased with you." Then Moses said, "I will pray that you will let me see you in all of your glory." The Lord answered, "All right, I am the Lord, and I show mercy and kindness to anyone I choose. I will let you see my glory and heal my holy name, but I won't let you see my face, because anyone who sees my face will die. There is a rock not far from me. Stand beside it, and before I pass by in all my shining glory, I will put you in a large crack in the rock. I will cover your eyes with my hand until I have passed by. Then I will take my hand away, and you will see my back. You will not see my face." You may all be seated po. The Lord bless the reading of His Word. Can we just give God a big clap offering? Gusto po nating batiin ang bawat isa ng Happy Mother's Day sa lahat po ng mga nakatabi nyo na nanay, mami, mama. Pwede po ba natin silang palakpakan at batiin at sabihin nyo po na kayo ang aming bayani. No? Amen. 10:27 na. Pero I'm sure mag-i-stay pa rin po tayo for the Word of God. Amen? Sino ho dito gusto makarinig ng salita ng Panginoon? Say amen po. Pumalakpak nga po yung hindi maaantok mamaya. Amen. Pasensya na kayo, madami-dami tayong pinag-usapan ngayon. Election bukas, Mother's Day ngayon. So, we really want to be prepared, no? At I'll give emphasis mamaya kung gaano po kahalaga ang pagboto natin. Sino ho dito mga watchers? Pakitaas nga pong kamay. Matutulong sa pagbabantay ng mga pagboto sa mga polling percent. Meron po ba dito mga watcher? One, si Robin, sino pa? Si Pert, sino pa? Wala nang watcher dito? Okay. Sinong boboto bukas? Taas kamay. Sino po ang hindi rehistrado pero pwede sanang bumoto? Okay, sabihin mo sa kanya magparehistro next time. Okay? Ngayong umaga na to, pagpasensyahan nyo po yung boses ko saka yung magiging delivery nito, but I'll try my very best na ma-deliver po ito sa bawat isa po sa atin.
Patuloy po nating pinag-aaralan yung blessed connection. Sabihin nyo nga po, blessed connection. At last Sunday, we talk about the importance kung gaano kahalaga na konektado tayo kay Lord and not sa gadget. Last Wednesday, pinag-aralan din natin kung paano, in a way, ang technology nagiging hindrance para alisin, tanggalin. No? Sabi nga po doon nung last Wednesday, it's amazing that our smartphone makes us closer to those who are not within us, but it separates, make a gap sa mga taong katabi lang naman natin. No? Gusto ko pong pag-aralan natin ang topic na pursuing God's powerful presence. Uupo lang po ako. Pursuing God's powerful presence. Sabay-sabay nga po nating sabihin, pursuing God's powerful presence. Well, para magbigyan lang po ng konting summary, ang mga Israelites nakalaya na po sa Egypt. Ang Egypt po ay simbolo po ng pagkaalipin, past life nila. Kaya lang po, nung sila po'y nasa ilang o wilderness, disyerto, sobrang tigas talaga ng puso at isip ng mga Israelites. Lagi nilang hinahamon ang kakayahan, kabutihan ng ating Panginoon. Kaya naman may mga disiplinang nangyayari at alam natin na ang Israelites sumisimbolo sa ating mga mananampalataya. Hanggang dumating yung time na kailangan na po nilang maglakbay papuntang lupang pangako at sila'y binigyan ng Panginoon ng promise. Binigyan sila ni Lord ng promise na mararating nyo yon at mapagtatagumpayan nyo. Sasamahan kayo ng aking anghel. May provision doon, may favor, land of flowing and milk and honey. Kaya lang po ang sabi ni Lord, kaya lang, dahil sa tigas ng puso ninyo, hindi ko kayo sasamahan. So yun muna, I'll just hold that thought. Sabi ni Lord, may blessing, may favor, may breakthrough, may pagpapala, may promotion, may material blessing. Kaya lang sabi ni Lord, kaya lang hindi na muna ako sasama sa inyo. Bakit? Sabi niya, kasi ang tigas ng ulo ninyo. So magtatanong po ako ngayong umaga na to. Are you ready, mga kapatid? What if you could have anything you wanted in life? Ang tanong ho dito will you take it? If God will give you anything you want in this life, kukunin mo ba? Imagine for a moment that God is offering to give you whatever you want. So mag-imagine po tayo Whatever it is, physical, relational, financial wish, or answered prayers. No, ano kaya ngayong umaga na to, ibibigay talaga ni Lord hanggang bukas. Lahat tayo mag-i-enjoy, lahat tayo magpapasalamat. Kasi lahat ng pinagpipray natin, matatanggap natin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, exciting yun. Diba? Siguro, palagay kong lahat sa atin dito magkaka-business, may maayos na relationship, di ba? Iba naman po magkaka-jowa, no? Iba naman po ay yung mga tapos na mag-aral syempre Yung iba naman po ay mababayaran na yung mga utang, amen? Pero hindi lang basta mababayaran, kundi hindi lang po sa basta mababayaran, marami pang matitira sa kanyang bulsa at savings, paldo-paldo. No, what if, no? If I can break it down, like for example, what if kung ikaw ay single ngayon and you're praying for a family, one day you will have a handsome husband. Or one day you will have a beautiful wife. At magkakaroon ka ng mga cute at magagandang mga anak that you always wanted. Wow. Or what if, you can have the house, business, and career. May financial blessing, may business na booming, at napapagod ka na kasi ang daming branches na nagbubukas. May promotion, at hindi lang po yon. Sa tindi ng promotion, bawat isa sa atin dito, nagkikita-kita na, hindi po sa SM Baliwag, nagkikita-kita tayo sa Thailand, sa US, sa Europe. Uy, andito ka pala. Alam ba ni pastor na nandito ka? Ba't di ka nag-church? Huwag ka mag-alala, nandun din sila pastora sa Paris. Di ba? Doon pala sa Parisan lang pala, sa Parisan. Hindi, Paris talaga. Amen ha? Hindi naman Sunday yung bakasyon pinili natin Monday. Tapos bigla next Sunday, saan tayo magkikita-kita? Ay, sa Boracay kami. Ay, doon din kami pupunta di ba? Wow, praise God. Palakpakan niya po natin si Lord. And ang catch po ay, this blessing will not end sa iyo. Hindi lang sa ikaw ang pinagpapala, pati yung pamilya mo, nadadamay sa pagpapala. Sila rin nagtatagumpay, walang inggitan, wala pong nangahatak pababa. Bakit? Lahat kayo pantay-pantay yung pagpapala at sobra-sobra pa. And how about spiritual blessing as a church?
Imagine one day, higit pa sa 100 yung ating attendance, every Sunday, punong-puno ito, at hindi lamang po yon. We don't just have 2 services, we have multiple services with some pastors being trained na nag-i-speak. At hindi lang po yun, yung ating church building project, talaga pong naabot talaga natin. Hindi lang unang palapag, nakarating tayo ng 3 palapag at talagang fully equipped, talaga pong excellent. Tapos sa baba, may mga coffee shop, may mga gym, tapos lahat sa atin dito, may sasakyan, hindi po naglalakad papunta sa church. Bakit? Pinagpala po ng ating Panginoon. At ang mga bata, hindi na po sila naiirita, hindi na rin sila nag-iingay. Bakit? May sarili silang room na may TV, may mga food, pwede silang bumili ng mga pagkain doon at sila po'y naaalagaan talaga at stable din po ang finances ng ating church. What if marami tayong baptism and encounter delegates na tuloy-tuloy at lumalago sa ating Panginoon? Wouldn't you want God to give you this? But there's a catch. There's a catch. Each day, and every one of us, and this church can have exactly what we want. But the catch is, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Walang pagsama ng kanyang presensya, wala ang kanyang company, yung kanyang pagsabay sa atin, pero sabi ni Lord, lahat ito matatanggap ninyo. Amen? Now imagine this scenario. In this scenario, God is offering us 2 options. Everything but Him, or Him alone. The question is, which one would you take? Would you take everything from God or nothing but God? Pipiliin mo ba ang mga pagpapalang yon na binanggit ko kanina o higit pa, kaya lang po ang catch, walang Diyos na sasama sa'yo? Or pipiliin mo ang Diyos at ang kanyang presensya kahit wala ang mga pagpapalang yon? Talaga ba? Well, naniniwala naman po ako sa inyo eh. Pero alam nyo, iba pa rin pagka Paris saka Boracay, di ba? No? Or siguro, I believe in you, mga kapatid. Siguro, we will say, no, you know, Pastor, I will never do that. I will choose God's presence over material things. Sino pong sasabihin po yon? Say amen nga po, taas kamay. O di kaya sasabihin natin, Pastor, I can't imagine life without God. Alam niyo, Pastor, yung umabsent lang ng linggo, nagkakasakit ako. Para akong lalagnatin eh. Nakita kita sa SM eh. O di kaya sasabihin po natin, Pastor, 100% I prefer God over anything else. Pastor, kahit gaano siya kapogi, kagwapo, o kahit gaano kaganda yan, hindi ko yan papansinin. Si Lord lang po kasi talaga eh. Ilalayo ko kay Lord yan eh. Tignan mo nga yung katabi mo kung kapatid paniwala talaga yung sasabihin niya. O di kaya, sabi ng iba wala pa kasing dumarating, kaya wala pang ganong desisyon. O di kaya sasabihin po natin, Lord, kung hindi ka kasama at wala ang presensya ng Diyos, di bali na lang. Pakisabi nga sa katabi mo, di bali na lang. Tapos sabihin mo sa kanya, charing. Charot. I believe in you. Naniniwala pa ako, lahat tayo sasabihin yan eh. But oftentimes, we get caught up with life pressure and demands that we easily move on, we easily continue with life, and proceed with our dreams without His ever-abiding presence. Naniniwala naman ako na sinasabi natin sa ating sarili, hindi ko po gagawin yan eh. Pero bakit ang bilis nating mag-move on sa buhay na hindi siya kasama? Oftentimes, ang relasyon at connection natin kay Lord are always taken for granted, abused, and most of the time left out. Maintindihan naman ni Lord yan eh. You know, just like this story, you will never know how important God's presence is until it is lost and unreachable. You know, I heard some pastors na matataas, sabi nila, Pastor, ang laki ng church namin, pero feel ko, Pastor, wala na yung anointing ng Diyos. Hindi na kami sinasamahan ng Panginoon eh. At doon lang po nila na-realize na kahit pala, posible palang lumago ang gawain, posible palang mapagpala, dumami ang blessing. Pero mararamdaman mo sa huli at huling-huli na ang lahat.
na iniwan na tayo ng presensya ng ating Panginoon. You may never truly grasp the depth, ang ganda nito, and the power of God's presence until the silence sets in. Hanggang marinig mo tahimik na, wala nang nangungusap. And His nearness feels lost, distant and unreachable. Because it is in that absence that the soul awakens to what it once took for granted and the sacred way of His nearness. You know, bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Because we can easily get caught up na pag na-realize natin, nagtatagumpay naman ako eh. So baka sinasamahan talaga ako ni Lord eh. Hindi rin po garantiya. Na porket binibless po tayo, nandun yung presensya ng Panginoon. Dahil yung binasa nating talata kanina, ang sabi ni Lord, siya na nga nag-push eh. Sige, yun yung gusto nyo ha. Kasi na-realize ni Lord, they want the blessing without Him. Without the connection. Sabi ni Lord, kunwari, gusto nyo ako, pero ang titigas ng ulo ninyo. We're going to talk more about it. Gusto ko po yung sinabi dito na we can never truly grasp the depth and power of God's presence until the silence sets in. Yung bigla pong matapos mo maranasan ng tagumpay, narating mo yung gusto mong maabot at nakuha mo yung gusto mong makuha, bigla mo lang na-realize, no, hindi ka na pala sinasamahan ng Panginoon. I want you to meditate on this prayer hanggang mamaya, no? Sabay-sabay nga nating basahin. I don't want to move on one step forward without God's presence. I don't want to be living, walking, working, dreaming, and breathing, knowing that I am already out from His presence. Amen? Sino ho dito, yun yung panalangin mo, no? You know, may mga time talaga madi-discourage tayo, manghihina tayo eh. But, you know, natutuwa ang Diyos na kahit hirap ka at nahihirapan tayo, nagpapatuloy ka sa ating Panginoon. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Diyos? No? Because the Lord is really, nakikita po niya na you're trying your best to chase His presence. Isn't it true na sa Christian life, hindi lahat ng pinagpipray mo mangyayari o agad mangyayari? Hindi lahat ng inaasahan mo pwedeng mangyari. Pero it's His presence more than the blessing. Amen? Now, gaano kadelikado pag wala na yung presensya ng Diyos? Let me give you 2 example lang. Number 1, sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, the first king sa Israel, si King Saul, sabi dito, now the Spirit of the Lord departed from Saul, and a harmful spirit from the Lord tormented him. Inalaw ng Diyos na ibang spirito po because He can control not just the good spirit, even the evil spirit to torment Saul, no? You know, pag pinili mo ang decision, it's always a choice Pag pinili nating lumayo kay Lord, no, don't blame God. Huwag mo siyang sisihin. Huwag nating sisihin ang church, ang pastor, o kung sino man, no? It's always our choice Nakakalungkot ho dito, siya pa man din yung pinakaunang hari, pero naranasan po niya yung paghiwalay o paglayo ng presensya ng Diyos. Judges 16 verse 20, how about Samson, nakipaglaro po sa kasalanan. Kasama niya si Delilah. So sabi dito, so Delilah said, the Philistines are upon you, Samson. And he awoke out of his sleep and said, naglalaro siya sa kasalanan I will go out as I have time after time and shake myself free. Kaya ko to, nagawa ko na to dati. Pero nahuli po siya, nawalan na siya ng lakas. Bakit? For Samson did not know that the Lord had departed from him. You know, pwede po ba na ang presensya ng Diyos umalis sa atin Here's my take, no? Ang presence ni Lord nandyan lang yan lagi, pero hindi niya ipipilit yung sarili niya sa hindi siya gusto. Nakita ko kayo ng current ng ilog? Kaya may mga ilog na lumalaki. Bakit? Babanggain nila yung mga lupa, lalawak yung ilog. Pero kung meron pong barrier o bato na hindi kayang banggain ng ilog, lilihis po yung ilog. Hindi niya ipipilit ang current niya sa isang bagay na matigas at malakas yung puwersa. And same din po sa ating Panginoon. So sige po, what would you choose in this life? Would you choose life's conquest or would you choose God's connection? Would you choose bountiful promises or would you choose His blessed presence? Pipiliin mo po ba na lagi kang nagtatagumpay sa buhay kaya lang hindi ka konektado na kay Lord?
Pipiliin mo ba yung inaasam-asam mo, no? Marami ako mga Christian na nakakausap. Pastor, maayos lang yung problema to. Dumating lang yung inaasahan ko. Mabayaran lang ako. Magkapera lang ako. I will be okay. I don't think so. Because more than anything else, it's our blessed connection and the presence of God that will make a big difference sa ating buhay. Makikita natin pinakamasaya, hindi yung maraming pera eh. Yung may maayos na relasyon vertically at horizontally sa ating Diyos. Amen? When I was a pastor in Zion, Hagonoy, marami nagyayaya sa akin, Pastor, dito na kayo mag-dinner. Alam mo naman, pag bago kang pastor, honeymoon stage, gusto ka nila. Pag dumating, hindi na. Pag medyo tumagal na eh. So, halos araw-araw kung saan ako kumakain eh. And I thank God for them, no? Ang napansin ko, ang pinakamasarap po na puntahan at kumain, hindi ho yung magagandang bahay eh. Although okay naman eh. Kundi yung mga payak na bahay na simple, anong mga ulam namin, talimusak. Nakakain na kayo ng talimusak. Yung pinapangat, no? Yung mga maliliit na isda. Pangat na tilapia, biya, magkakamay lang kami. At nahihiya pa sila, Pastor. Sa tingin ko po sa inyo, Pastor, mukhang di kayo kumakain yan. Sabi ko, anong hindi, kahit anong kinakain ko. Pastor, nakakahiya po eh. Na-realize ko, the happiest people, the most blessed people are not those who are rich. Those who respect God's presence and enjoy His presence in their life. Amen? Wag po sana nating isipin, dumating lang yan. Meron tayong mindset na ang solusyon sa kalungkutan, kahinaan na meron tayo, itong pagdating na to. Hindi. Ang solusyon po niyan ay yung pagdating ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kahit anong sitwasyon meron ka sa buhay na to, ang presensya ng Diyos ang magbabago sa sitwasyon mo. Amen? Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. So, the blessed connection. How do we pursue God's presence? No? My prayer po ngayong umaga na to, maging tayo eh. Kung meron pong storm chaser sa CNN yung hinahabol talaga nila yung bagyo, typhoons, hurricane, inaalam nila kung gaano kalakas ang strength nito. Delikado na trabaho, pero ang mahal ng sweldo. So they chase storms, they document it, they record it, and then inaalam nila kung ano po magiging impact nito pag tumama po ito sa kalupaan. Gusto ko po maging lahat tayo dito presence chaser. God's presence chaser. No? Pero tingnan natin muna, paghimahimayin natin kung ano po ang makikita natin dito. Number 1 sa verse 1, the Lord gave Moses and Israelites an Abrahamic command. Utos na kapareho po sa utos na binigay ng Diyos kay Abraham. Ano po ba yung utos na binigay ni Lord kay Abraham? Leave your land, leave your household, leave your country. Yung mga nakasanayan. At punta ka doon sa lugar na pinapupunta ko sa iyo, a land flowing with milk and honey. Naulit po uli yung utos. Tingnan natin to, no? Verse 1, sabi dito. Sabay-sabay tayo. Then the Lord I promise on oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your... Ano pong napapansin ko dito sa verse na to? No? Ayaw ni Lord na nai-stuck tayo sa isang sitwasyon sa buhay natin. God is a God of momentum and movement. And He doesn't want us to stay and get stuck in our past. Minsan iniisip natin, tapos na siguro yung blessing ni Lord, tapos na ang pagpapala, ito na yung dulo, ito na yung katapusan. No! Sabi ni Lord, hindi nyo destiny ang Egypt. Hindi nyo destiny ang wilderness, ang desert. Ang destiny ninyo is that you keep on moving on, and as long as you obey my command, as long as you obey, as long as you move on, there will be a blessing sa buhay po natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kilos-kilos din pag may time. Sunod din kay Lord, di ba? Sabi ng Panginoon, I'll give you an Abrahamic command. Go to this place, leave this place. Bago ka makapunta sa isang lugar, iiwanan mo muna yung nakasanayan mo. Magandang tanong dito, ano po yung mga nakasanayan natin na ayaw nating bitawan? Emotionally, physically, spiritually, geographically, or it could be a location, it could be an emotion, it could be a situation, a spiritual condition. Sabi ni Lord, I'm giving you an Abrahamic command. Amen? Number 2, sabi ni Lord, I will give you an angelic protection. Huwag kayong matakot, hindi kayo nag-iisa, sasamahan kayo ng aking anghel. Basahin natin yung verse 2.
I will send, sabay-sabay, an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and alam niyo po ba ang kayang gawin ng isang anghel? Kaya niyang pumatay ng 2,000 hanggang 5,000 katao. Isang anghel lang po yun. Now imagine a legion of angels. When we say legion, hundreds of angels, thousands of angels. So sabi ni Lord, bukod sa merong Abrahamic promise, hindi yan mangyayari na kayo-kayo lang ang gagawa. May magbabantay sa inyo, may protection sa inyo. Amen? You know, nung pinagawa natin yung ating church building project, in a way, meron pong pagpahintulot, permission, pero meron din protection. Isa nating kapatiran dito sa church, meron siyang kapatid po na konsihal sa Pinagbarilan at ang pasabi ay, ako na pong bahala, kami po ang nag-o-okay na. So in a way, naririnig ko po na meron po tayong kahit papano provision ni Lord ang pagbabantay. Pero tao lang po yun eh. Pero iba po yung anghel, tama? Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, kumukhang anghel yan. At sabihin mo sa kanya, anong angel? Fallen angel or linawin lang po natin kasi may mga angel din po na fallen, di po ba? Yung angel po na nag-worship dapat kay Lord. Amen. O verse 3, angelic protection, pero sabi ni Lord, meron ding abundant provision. Anong sabi dito? Go up to the land flowing with milk and honey. Wow. Grabe, Abrahamic promise, angelic protection, abundant provision. Sabi niya, hindi lang sa magugustuhan niyo yung lugar na to, you will really enjoy. Bakit? Hindi mahirap dito ang magtanim. So when we say, sa verse 3, land flowing with milk and honey, lahat tutubo. Lahat, tandaan nyo, yung ubas po sa lupang pangako na to, yung pong isang kaing, kailangan pong pasanin ng 2 tao sa sobrang laki ng mga ubas. Sino po dito namimiss mo ng kumain ng ubas? Lagi na lang pasas. Diba? Alam niyo po, yung ubas ho dito, siguro po na-imagine ko, kasi laki ng mga orange, isang kagat lang, busog ka na. Diba? Ang lalaki po kasi talaga eh. Totoo po yun. So ulitin niya po natin, Abrahamic promise, angelic protection, abundant. Ito na, verse 44, verse 3b. But there would be an absence of God's presence. Isa sa pinaka-nakakalungkot na verse. Sabi dito, but I will not go with you because you are stiff-necked people and I might destroy you on the way. Sabi niya, baka mapatay ko lang kayo. Kasi lagi kayo nagre-reklamo. You know, ang ibig sabihin ni Lord, sa blessing nagre-reklamo, sa pagsubok nagre-reklamo, sa pahinga nagre-reklamo. Sabi niya, you know what? Sabi ni Lord, I'm getting tired of your attitude. You know, si Lord, although He is God, He is divine, meron din po siyang katangian ng isang tao. Nasasaktan din po siya. Amen? Alam niyo ba na na-offend din ang Panginoon? So there's a promise, but there's a but. Everybody say but. Ang sabi dito, but I will not go with you. Kung kayo po si Moses, kayo yung leader, what would you choose? You know, here's my hint, no? I think we would gladly choose the promise, abundance, and blessing without God's blessings. How do I know that, Pastor? Marami nga sa atin dito eh. Nagpapapray na lang, pero tapos na yung desisyon. Wala na yung pagsangguni kay Lord. Yeah, you say, we keep on saying na, gusto ko Lord, nasamahan mo ako dito. Pero bakit nauna yung desisyon? Bago yung pagsangguni kay Lord. In a way, we're telling God, Lord, kahit wala po kayo, kahit hindi nyo sang-ayunan yan, ito po kasi Lord ang gusto ko talaga eh. At ito po ang gusto kong mangyari. Our choices, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Ready, go. Our choices, our decisions and priorities in life must be driven by the pursuit of the blessed and powerful. Isa pa nga po, ulitin nga po natin yan. Our choices, in other words, hindi po nag-come up si Lord ng ganong conclusion kung hindi po niya nakita na ito yung laging pinipili ng mga Israelites. Did you know na nakikita ni Lord kung paanong pinipili mo ito at hindi mo siya pinipili? Every time you say yes to an activity, you're saying no to God's activity. Every time you say yes to this priority, you're saying no to God's priority.
Hindi po pwedeng sasabihin mo, naintindihan naman ni Lord yan eh. Alam naman niya eh. Ang kagandahan po dito, nawa po sa ating pong series na to, piliin po natin. At isipin natin na lahat ng pagmumula ng ating mga desisyon, it must be driven by the pursuit of His blessed presence. You know, nung pumunta po kami dito sa Baliwag, we didn't come here because land flowing with milk and honey. Ilang taon na tayo dito, Ice? 14? More than years, no? Pagdating namin dito, wala kaming kaldero, wala kaming kalan, wala kaming electric pan. At may mga miyembro na dati tayo na nagugulat ako, doon sa apartment, may nakalagay na electric pan at kalan. Paano kaya nila nalaman na wala kaming kalan? No? Nakalagay doon, Pastor, magluto na po kayo ngayon, may kalan na kayo. Ay, hindi pala kalan, kawali lang. Sabi ko, may kawali, wala palang kalan. No? Paano mo lulutuin? Pero thank you, Lord, pa rin. Amen? So in other words, we didn't come here because there's a great opportunity, there's a great blessing. We choose to go here because our choices and decision is all about the pursuit of God's presence. Kung saan si Lord kami nililid. And there will come a time, malalagay ka sa crossroad, sa gandaan, at makikita mo kung gaano kaganda sa kabila, mas maganda sa kanan, sa unahan, sa likuran, pwedeng pangit, no? At hindi ka pipilitin ni Lord, ikaw magdidesisyon, anong pipiliin mo, anak? Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, paano nga po ba mamili? Ano po bang gagawin ko? No? Ano po bang dapat na desisyon? Ang lagi ko lang sinasabi, piliin mo kung nasaan ang presensya ng Diyos at hindi ka malalayo sa Kanya. You choose where God's presence is. Huwag mong piliin yung malalayo ka sa Kanya. Amen? So, ulitin po natin yung outline just to have a momentum or transition. Abrahamic promise, abundant provision, pangatlo, angelic protection. Number 3, abundant provision. Number 4, number 5. I hope ganito pong gawin natin eh. Anguish on His absence. Anguish on His absence. Alam niyo po yung sabihin ng anguish? Mourning. Yung iiyak ka na, Lord, hindi ka insensitive na nawala na yung presence ni Lord. Okay lang. Ayos lang. Mas maganda pala, no? Okay lang. Pero sila hindi. Nung narinig nila na sinabi ng Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan, hindi sila naging prideful na sinabi nila, okay lang, sino ka ba, Lord? Hindi. Tingnan niyo po yung verse. When the people heard these distressing words, everybody say, distressing word. They began to mourn. And no one put on any ornaments. Hindi na sila naglagay ng mga alahas. Kasi po, naglalagay na sila ng mga alahas. They were preparing themselves sa mas magandang favor o breakthrough. Darating kami sa lupang pangako na mukhang mayaman. May twist, may catch pala eh. Sabi ni Lord, hindi ako sasama sa inyo. Alam niyo yung may nagyaya na pamilya, magsuswimming tayo pero biglang sinabi ng nanay mo, pero hindi muna ako sasama. Kasi na-offend ako sa inyo eh. You keep on anticipating yung swimming but you deliberately offend me. You're not obeying me. Naranasan niyo yung ganon? Even in our family, pag may hindi kasama, sasabihin ko lagi kay Pastora, hindi na muna tayo tutuloy as a respect doon sa hindi sasama. Because we don't want to proceed na merong isa na nasasaktan. Do you get my point? Amen? You respect God. In a way, makikita natin dito yung respeto ng mga Israelites kahit matigas yung ulo nila eh. Bigla pong nag-come up, all of a sudden, it dawned in them na bigla nilang naisip, anong gagawin namin doon kung hindi kasama ang Diyos? Yeah, we will enjoy, pero naramdaman nila yung kaibahan, iba pa rin ang presensya pagkasama ang Diyos. Amen po ba doon? Everybody say, they mourned. This is a very negative word eh, yung distressing word eh. Parang ang sakit, no? At hindi lang ito basta masakit, prangka ang Panginoon. Sabi niya, ang kagandahan dito, sabi ni Lord, I will still give you the promise. Ibibigay ko yung the very thing na hinihingi ninyo. Sige, gusto nyo to. Paulit-ulit kong naririnig. Gusto nyo to. Na-experience nyo po yan sa mga magulang nyo. Bigla na lang sinabi ng tatay mo, ng daddy mo, ng mami mo, sige, okay, para pagbigyan ka na lang. But you cannot take it and enjoy it because you know you offended someone. Nagigets nyo po? Amen? Alam mo, parang ganito eh. Nung bata pa ako, sasabihin ko kasi mama mo, Ma, pwede po ba akong sumama, may swimming? Hindi. Pwede ba akong sumama sa swimming?
Hindi. Pwede ko sumama, marami tayong ginagawa dito. Hanggang dumating yung time, naburyo na yung mama ko. Sige, pumunta ka doon. Yung tono po ng pagkakasabi, ang ganda ng sinasabi. Pero yung tono, alam mong wag na wag kang pupunta. Naiintindihan niyo pa ako? Abort mission, do not proceed. Wala pang text nun. Bigla po sasabihin ng mga kaibigan ko sa baba, okay ba Bert? Sabi ko, hindi. You don't want to go. Na ganun po ang pakiramdam ng nanay mo, ng tatay mo. Minsan pa sasabihin ng mama ko, sige, umalis ka. Sige. Nakakatakot ho yun pagbalik. Minsan po pumunta kaming isla, yung kaibigan namin ni brother doon. Nasa kalagitnaan ako, sabi ko, bro, Jun, uwi na ako. Kasi ramdam ko na picture out ko na sa aking isip ko anong mangyayari pa uwi. Tapos alam mo, sabi ng kaibigan ko, sabi ko, mukhang hindi ka rin mag-i-enjoy pag nandun tayo, no? Kaya baba na lang. Binaba nila ako. Pinili ko yung mama ko. Everybody say, they mourned. You know, ano bang Tagalog ng mourned, no? Nanangis, umiyak ng matindi. You know, why do we mourn? We mourn when something is lost. We mourn when someone dies. Mourning is just the best and fitting response when something or someone is lost in our lives. Alam niyo, pag minawawala po dito sa church, nalulungkot ako eh. Gamit, tao, we mourn, no? And how much more pag nawala ang Diyos sa buhay natin? You know, pag hindi ka na umiiyak at nagdadalamhati, may something na nawala, na cut off sa buhay mo, na disconnect, no? I don't know about you. Paano mo natitiis na mag-proceed sa buhay, gumising sa umaga, na hindi man lang kinakausap ang Diyos, na hindi ka man lang nakakasamba, na hindi ka kumukonekta sa life groups, sa pastor, sa ating simbahan, no? When you don't mourn, that's very dangerous. Amen? So we should treat the loss of God's presence like the loss of a loved one. Lahat tayo dito nakuhaan na ng mahal sa buhay. And the problem is, we don't grieve. We don't mourn when we offend God, no. When we do something else na pinapagawa po ng Diyos sa atin. Maybe because life is too busy. Maybe because we have a lot of priority. Pero kung pagtutuunan lang natin sana ng pansin, malalaman natin na, Lord, iba na. Meron pong sitwasyon na kakaiba. Pakibasa nga po ito lahat ng mga kababaihan. Ready, go. We may enjoy Do you agree? Siguro po sa mga hindi mananampalataya na kaibigan mo, they don't bother. So what? Pero ikaw na anak ng Diyos na minahal niya, na hindi lang niya pinakitaan ng kanyang dakilang pag-ibig sa encounter, kundi pinapadama niya sa iyo araw-araw. Alam mo, Lord, kung wala lang din, Lord, yung presence mo, di bali na lang. Ayoko, Lord. Pakibasa to ng mga lalaki. No amount of Abrahamic promise, angelic protection, abundant provision can make up for a loss of the... Do you believe on that? What happened? Ano nangyari? Ano po yung problema? What made them lose God's presence? Verse 5, pakibasa po lahat ng mga kabataan. Ready, go. Tell the Israelites, you are stiff-necked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. Now, take off your ornaments and I will... Ang reason po, it's not a one-time sin. One-time disobedience or misbehavior. It's a deliberate, consistent, and persistent rebellion against God. Lagi pong ginagamit sa Bible, hello po, nakikinig pa rin po ba tayo? Yung salitang stiff-neck to relate po sa spiritual condition ng isang tao. Sino dito nakaranas na ng stiff-neck? Yung kahit anong sabi sa'yo, no, alam mo, lumingon ka sa yung pinagmulan, paano ko lilingon? Di ako makalingon eh. Hindi nag-a-apply sa akin yung salawikain na yan, hindi makakarating sa... hindi ko po talaga ako makalingon. Alam, para kang robot na tatawagin ka, di ba na? Hoy, ano po yun? Ang sakit kasi. Spiritual stiff-neckedness means hard-hearted, stubborn, unrepentant, unwilling to change their ways. These are the kind of people who are resistant to spiritual truth and God's guidance.
Ibig sabihin po, hindi ka nagiging stiff-neck o matigas ang ulo mo kagad sa isang araw lang. Ito isang mga pagpili na mga alam nating mali at kasalanan pero pinipili nating gawin pa rin kahit alam nating masasaktan natin si Lord. Mag-ingat po tayo kasi baka mamaya simpleng kasalanan lang pero nagli-lead na siya sa stiff-neckness. Noah Webster says, God has a complete right to direct all the actions of the beings He has made. May karapatan ang Diyos na igiya at i-guide tayo sa dapat nating patunguhan eh. Pero paano niya magigiya at magaguide ang isang taong ayaw magpag-guide? Stiff-neck ang tawag doon. Deuteronomy 31 verse 27 says, For I know how rebellious and stiff-necked you are. Alam ko kung gaano katindi ang pagsuway nyo sa aking puso. Now, of all the illustration ng sakit, no, stiff-neck pa ang ginamit, bakit mahalaga ang stiff-neck sa pagkawala ng presensya ng Diyos? Have you ever thought about it? Sino dito, lagi mo nababasa sa devotion mo, lalo na sa Old Testament, stiff-necked people, stiff-necked people, stiff-necked, no. Bakit sinasabi lagi ni Lord na merong distraction sa dulo if you're stiff-necked? When I learned the spiritual symbolism of stiff-neckedness, ito po yun, no. When a soldier or the children in the household, every day when they see their leader, when they see their father or mother, ang mga bata nung panahong yon, pag nakita nila kanilang mga nanay, tatay o yung mga elder sa bahay, sa bayan, magbabow down po sila ngayon. And you know, stiff-necked people cannot bow down. In other words, pag nakasanayan po natin ang pagsuway at hindi pagsunod sa Diyos, sa kanyang God-given authority, it would be difficult for us to submit to His guidance. Kaya ang simbolo po during that time that we're okay, you're doing okay to the Lord, is you pay respect to the Lord. And especially to your parents, to your mother, to your father, and even to your leader. So sabi ng Panginoon, how can you honor someone if you're hard-headed? If you are controlled by your rebellion, this is a sign of refusal to give honor or deference to another. As it worse, it is an outright or complete rebellion sa ating Panginoon. Ano pong epekto ng isang taong may stiff neck? Number one, it hurts. More than it hurts God, it will hurt you. Do you believe on that? Sino ho dito pag may stiff neck ka, hindi po nasasaktan yung katabi mo, ikaw lang? Diba? Alam mo, may stiff neck ako eh. Sabi niya, kawawa ka naman, no? Ikaw ang nasasaktan eh. Right? Tayo po ang nasasaktan. It's a natural motion na kung saan yung neck daw po natin from shoulder to shoulder hanggang chest, nararamdaman. Diba? So, hindi ka pwedeng maglaro ng ng mga kung anong laro, lalo na kung lilingon. Number 2, stiff neck is draining and exhausting. It's draining. Why? Kasi nga po, it can become painful and awkward because when a person will look left and right, tatawid ka, ang hirap, no? Paano ka tatawid sa kalsada? Babaputang SM, no? May sasakyan po ba? Meron dito. Hindi, di ba? So mahihirapan po tayo. Very exhausting. Amen ba? And same din po spiritually. Okay? Spiritually, a stiff-necked person is limited in his action and reaction also. Nalilimitahan tayo. Kasi yung pwede nating dapat magawa, hindi natin nagagawa. His rebellion limits him to contrary choices and he's no longer free to choose to do the right thing. Okay? Number 4, stiff-necked people rejects relational and spiritual connection. Napansin niyo po yung mga may stiff-neck, no? Irritable. Yayakapin mo, sa liig mo pa niyakap, susuntukin ka talaga, di ba? No? Alam mo, I love you po. Umalis ka dyan, ha? Ang sakit lalo eh, di ba? The pain will make a person irritable, untouchable, sulky. Ano yung sabihin ng sulky? Nagtatampo. Bad-tempered, magagalit. Grumpy. Ano yung sabihin ng grumpy? Mainitin ang ulo. Pwede po ba natin basahin ito ng sabay-sabay? A Christian with a stiff neck cannot see the whole picture. In fact, he sees everything through the narrow field of his obstinate disobedience. Most of the time, he is confused on himself and the injustices done against him. So it's all about his feelings or her feelings
that he cannot even imagine that God may be working out an even greater problem than his own. Napansin niyo po si Jonah? Ang lagi niyang pinapoint out kay Lord, ayaw kong pumunta sa Nineveh kasi nga Lord, pinatay nila yung mga lahi namin. Pinatay nila mga lahi namin. All of a sudden, it's all about his feelings. And the Lord needs to discipline him. Eh bakit mahalaga po na i-deal ang stiff neck ni Lord dito sa verse na to? Sabay-sabay natin basahin yung Proverbs 29 verse 1. Ready, go. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed without. Kaya ang Lord na mismo nagsabi, wag na lang ako sasama. Because I might destroy you. Pero may love pa rin, di ba? Kasi pinaalalahanan sila. Sabi ni Harry Ironside, the greatest mistake any Christian can make is substitute his own will for the will of God. Mag-iingat po tayo kasi baka mamaya, yung nararamdaman natin, pinupush po natin dito para isulong yung agenda natin, yung gusto natin, hindi na po yung gusto ni Lord. Amen? You know, kanina umaga, nanigas po yung katawan ko, pati ngayon, nakaupo lang po ako eh. And I'm trying my best really to serve the Lord, no? You know, I could have said, cancel na muna yung service. Wag na lang muna tayong gumawa dito. You know, it's not my will, kung ano yung gusto ng Panginoon. And thank you, Lord, in-empower niya ako ngayon, kahit paano nakatayo po ako ngayong umaga na to. Diba? Yung pastor niyo po dati po ay pogi, maputi, ngayon po ay nangitim na. But it's not the will of my own. It's the will of the Lord. Ang mahalaga yung gusto ng Panginoon. Amen po ba doon? No? Kasi mahirap po, delikado po pag ang nararamdaman lang natin yung gusto natin at yung mahalaga sa buhay po natin. The easiest way to avoid a spiritual stiff-neck is to remember ourselves in comparison to the great God whom we serve. Start comparing yourself, no? Hindi sa iba, kay Lord. Sino ba ang Diyos na to? No? At yun pong ginawa ng mga Israelites, no? Kinumpara nila yung sarili nila sa Lord. Lord, napakabuti mo, tas ganito pong attitude namin sa iyo. Basahin natin tong Isaiah 64:8-9. Sabay-sabay tayo. But now, O Lord, you are our Father, we are the clay, and you are our potter, and we are the work of your hand. Do not be furious, O Lord, nor remember iniquity forever. Indeed, please look. We are all. Doon sa Hagunay, meron pong magpapalayok. Wala na po ngayon dito eh. Palayok, luwad po tayo, putik. Si Lord po yung magpapalayok. Huhulmain niya tayo sa gusto natin. Hindi po dapat yung gusto natin susundin ni Lord. Amen? Sino dito na-realize mo, ikaw ay mud, clay, si Lord po ang potter sa buhay po natin. Amen po ba doon? Sige nga po, palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po natin. You know, mas gagaling tayo, mas makaka-recover tayo when we don't resist the Lord. When we submit to His will. No? So ang spiritual solution, mahirap na po, hindi ko na masasabi lahat-lahat. No? Be in agreement, settlement, concord, and harmony with the Lord and His Word. You know, pag may nararamdaman po ako na hindi okay, I always go back to the Word of God and I allow the Word of God to talk and check and correct me. Sino dito naniniwala na ang salita ng Diyos nakakapagpagaling, nakakapagpa-renew, nakakapagpasaya, nakakapagbigay kalakasan sa buhay po natin? Ang tendency po, when we feel something, we distant ourselves from the Word of God. But when we go to the Word of God, the Lord will really talk to us personally. Amen ba? Amen? Pero settle muna natin, no? Malapit na po ako matapos. Yung iba sa inyo, gusto na po talagang mag-celebrate ng Mother's Day, no? Bakit tayo na stiff neck? Sige nga po, sabihin niyo po, maling paghiga. Tama ba? Ano pa ba? Yung iba po, medyo may selan ng konti, ayoko sabihin maarte. Pastor, yung unan ko kasi hindi memory foam eh. Memory card lang. Di ba? Pilhan mo naman ako ng memory foam, di ba? No? Yung iba naman po ay biglang napagod, na-stress, biglang lumingon, di ba? Kakalingon sa likod, may dumaan kasing magandang cheeks, no? May stiff neck ka talaga, no? Maraming iba, cervical arthritis, encephalitis, na hindi ko nga alam nito, meningitis. Ano na po ang solution dito? Heat massage, exercise. Yung iba naman, sabi ng iba, Pastor, kusa na lang nawawala yan. Tama po ba yan? Kusa na lang nawawala. No? One day, hallelujah, naayos na yung ulo ko. Di ba? Pero spiritual stiff neck, it does not come away that way.
Hindi yung bigla na lang nawawala yun eh. You really be in agreement and settlement and concord and harmony with the Lord. Amen? Basahin nga po natin itong Mark 14:36. Abba, Father, not my will, but your will be done in my life. Subukan po natin yan. At makikita nyo po na talagang pag hindi tayo nag-resist kay Lord, iba talaga pagkasama natin ang presensya ng Diyos. So number 6, aspire for God's presence. As Moses went into the tent, the pillar of cloud would come down and stay at the entrance. While the Lord spoke to Moses, whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, they all stood and worshiped. The Lord would speak to Moses face to face, just like a friend. Napansin niyo po dito, no? Hindi mayaman si Moses, wala siyang pera, pero grabe ang tindi. Nakakaingit. Bakit? Pag kinausap siya ng Diyos, kagaya ng isang kaibigan. Wow. That's a blessed connection. Amen? Wala yung land flowing with milk and honey, pero inggit, match yung mga Israelites. Bakit? Nakatingin silang malayo. Sabi nila, iba si Moses eh. Kasi pag kinausap siya ng Diyos, para silang mag-tropa lang. You know, sa Bible, ilan lang ang sinabihan ng Panginoon, He is my friend. Abraham, Moses. Abraham and Moses. Ano po ang dapat natin gawin? Sabi po ni Andrew Murray, sa kanyang librong The Practice of God's Presence, The Secret of God's Presence, it takes time to know God, to become conscious of His presence and live in His power. Unfortunately, the busyness of life often keeps us from that. Pag busy na tayo masyado, I know, hindi natin goal na mag-disconnect kay Lord but our busyness will cause the disconnect na hindi natin napapansin. You know, mapalad po ang Zion Christian Fellowship Baliwag. Tanungin niyo ko bakit? Meron tayong Sunday service. Pag na-miss mo yung umaga, may panghapon. Pag na-miss mo pa rin yung panghapon, may Wednesday. Pag na-miss mo yung Wednesday, recorded yan. Ikaw na lang ang may problema kung hindi ka kukonekta sa ating Diyos. May life groups. Pag hindi ka dadalo, ikaw na lang din. Sino dito nagpapasalamat that we're trying our best to get you connected to the Lord? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pero Pastor, productive po siya eh. Sabi ni Andrew Murray, do not confuse work and fruit. Because there may be a good deal of work for Christian that is not the fruit of the heavenly vine. Baka iniisip natin, porket mabunga tayo, ang tanong dito kasi, bunga ba ng Diyos yan sa atin? O bunga ng mundo? Lagi ko itong sinasabi sa mga leaders, do not be afraid to fail, but be afraid of succeeding on the wrong things. That does not matter to the Lord. Huwag kayong matakot na mabigo. Matakot kayong magtagumpay sa mga bagay na hindi kapuri-puri at kasaya-siya sa ating Panginoon. Amen? Panghuli, ask for His company. Basahin natin ng sabay-sabay yung verse 15. Ano napansin nyo? Puros A, no? Sabay-sabay natin basahin. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here. Kasi sabi niya dito, how will anyone know that you are pleased with me and the people unless you go with us? Sabi niya, Lord, sabi ni Moses, Lord, pag hindi mo kami sinamahan, paano malalaman ng mga taong ito? O nga, mayaman kami, pero paano nila malalaman na kami po'y kakaiba kaysa sa kanila? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Grabe, no? Iba talaga si Moses, no? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked. Come on, can you claim this verse, no? I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Nyo. Sabi ni Lord, grabe Moses, gusto mo pala ako eh. Gagawin ko yan mismo dahil yan yung gusto mo para sa'yo. Wow. God's presence does not only brings direction, it also brings distinction. Yung pag dumating ka, pag nakita nila, alam nyo, dahil pastor ako, no, sa pag-aaral ko, ako lagi pinagpipray, ako laging magbibigay ng payo, ako laging tatanungin, anong perspective ng isang pastor? Kaya minsan di ako nagpapakilalang pastor eh. Kasi alam nila, may kaibahan. Sino dito, Christian ka sa office nyo, laging ikaw pinagpipray pag may birthday. Pag may sakit, ikaw tinatawag. Pag may inaalihan ng masamang spirito, ikaw rin tinatawag. Natatakot ka lang, no? Absent muna ako kasi ako magka-cast out eh. Amen? Kasi may distinction. Alam nila, iba mag-pray ang anak ng Diyos.
Iba magsalita. Sino dito, nagiging leader ka automatically kahit na hindi ka naman leader materially. Bakit? Hindi lang sa kutis, no? Kundi grabe, pag nagsalita ka, alam natin, Christian to eh. Iba mag-isip at magdesisyon ang mga anak ni Lord. Amen. Oy, palakpakan naman natin si Lord. Amen? We become distinguishable all because of His presence with and in us. Nakita niyo po? Hindi ka magiging iba kung mayaman ka lang. Kung may LV ka, may Carhartt ka na sapatos eh. Pareho ka lang sa iba. At kung sa tingin mo po, maganda ka, may mas maganda pa sa'yo. Kung sa tingin mo, ang pogi-pogi mo, joke ka, hindi ka mas pogi sa iba. Kung pareho ka lang din nila. Yung galing at tindi mo ngayon, ilagay ka sa isang lugar na mas matitindi, nating tayo. Pero ang kaibahan natin, hindi yung suot natin at dala natin at ang posisyon natin. Ang kaibahan natin, na sinasamahan tayo ng ating Panginoon at nararamdaman ito ng paligid natin. At sinasabi nila, hindi ito mayaman, pero I like this person. Sino dito, hindi ka likable, dumarating ka pa lang, nagpupulasan na sila? O sino dito, pag wala ka, lagi ka nilang hinahanap, alam mo, parang nakakamiss pagka nandito si January, di ba? Iba kasi si January, nung pag tumawa siya, parang natutuwa tayo kagad, di ba? Amen? O di kaya si Kuya, na iba kasi, gawin nating leader yan. Amen? The difference His presence brings, my presence will go with you and I will give you rest. Nandyan ba yan? Sino dito gusto ng pahinga? Hindi yung forever na pahinga, ha? Alam niyo ba tayo napapagod? Kasi wala yung rest na gusto na ibigay ni Lord sa atin. Hindi rin po rest yung hihiwalay ka kay Lord, magdi-disconnect ka sa Kanya. I tell you, pwede ka mag-disconnect kay Lord, mag-swimming ka, lumakad ka. Marami akong nakakausap, sasabihin nila, Pastor, hindi rin ako mapahinga. Because ang totoong rest natin na kay Lord, that we follow, we obey the Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, mukha kang pagod pero nakikita ko masaya ka kay Lord. Amen? Wala lang. Sinabi, Now show me your glory, sabi niya dito. And I will cause my goodness to pass in front of you. I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy. Tapos sabi dito sa verse 13, balik tayo na konti. Sabi ni Moses, if you are pleased with me, teach me your ways. Sabi, Lord, ayoko maging stiff-necked, Lord. Ituro mo sa akin yung paraan mo, Lord. Not my will. Hindi yung gusto ko. Hindi lang yung nararamdaman ko. Yung kalooban mo, Lord, sa buhay ko. Remember that this nation is your people. Ano po ang tips na dapat nating malaman dito? Ask for God's presence, not just a direction, map, or guidance. Dito tayo nagkakatalo when we pray. Kunwari, ang gusto natin si Lord hindi. Ang gusto pala natin yung guidance. Yung guidance talaga eh. God sensed that the Israelites only wanted gains and commission from their relationship with Him, but they never wanted a constant connection and correction. Sabi ni Lord, ramdam ko naman, hindi ako welcome sa inyo eh. Ramdam ko na parang hindi kayo komportable pag nandyan ako eh. Hindi ko na lang kayo sasamahan. Baka mapatay ko pa kayo. O sa ibang salita, matiris ko pa kayo. Though the Bible never uses the word guidance, it does speak of a guide. Everybody say guide. Which one is better, guidance or guide? We don't need guidance in this life. We need the guide, the Lord Jesus Christ. Be careful. We keep on sharing the verse. No, that's just a guidance. Ang gusto natin, yung guide mismo. Amen ba? Halimbawa po, bago ka sa isang lugar, meron kang, tawag dito, waste. Alam niyo yung sabihin ng waste? Waste of time. Inuubos yung oras mo. Ililigaw ka, no? Pupunta kasi sa isang lugar o barangay, pagdating na kasi sa mga baryo, yung waste, hindi na makonect, hindi na nila alam kung nasaan yung kalabaw na yon, na umalis na, nakatali, di ba? O kambing. Ang kailangan mo, yung magsasabi, alam mo, galing ako dyan eh, taga dyan ako eh, sasamahan kita, pwede ba akong sumabay sa sasakyan mo para talagang dalhin ka? Now, that's not just guidance, that's a guide. At ito po ang sinasabi ng Panginoon, ano pipiliin nyo? Guidance? O ako mismo ang sasama sa inyo? That would make a big difference in your journey sa buhay na ito. Amen?
Guidance for a Christian comes from an ongoing relationship with God. He wants us to know Him. Being guided by Him is a part of that relationship. So, wag tayong laging naghahanap ng sign. Lord, anong sign? Lord, bigyan mo ko ng sign. Ayan, bumungga ka sa signboard talaga. Nagkaroon ka talaga ng sign, di ba? Because signs are temporary. Relationship with God is permanent. Signs can be misinterpreted, misread, or not seen at all. But our blessed connection and relationship with Him will lead us to a clear direction, not confusion. Kahit walang sign, pag alam mong sinasamahan ka ni Lord, everything will be okay. Makikita mo step by step, Lord, anong gagawin namin bukas? Wala nang bigas, wala nang pambayad. Sabi ni Lord, kahit wala yung guidance, yung sign na yan, kasama mo ako anak, huwag kang matakot. Ako bahala. Hawakan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Tiyakin mo lang na sinasamahan ka ng Lord kahit wala yung sign. The Lord will take care of you. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Please, dito na pa ako matatapos sa verse na to. I-explain ko po para sa message. No? The Lord spoke with Moses face to face just as a man speak with his friend. Wow. Moses was God's friend not because he was perfect. He was gifted or pastor or leader or powerful. They were friends because friends trust each other. Friends talk to each other and share their common interests. This is what blessed connection really looks like. Do you talk to the Lord? Do you trust the Lord? Kahit walang sign. Tatawagin ka ni Lord, kaibigan ko yan, huwag niyong gagalawin yan. Tropa ko yan, kasama ko yan. If we want to know God's will, we must get to know God. The guidance hinges on the blessed relationship. If we seek the guide more than the guidance, connection more than the commission, we will experience life's greatest blessing and benefits that can only be found with the vine, God Himself. God Himself. Pwede po ba nating i-declare ito? I am not connected to a map. I am not connected to a promise. I am not connected to a direction. I have a connection with God Himself. Hindi lang ako konektado sa pangako sa direksyon, sa plano ng isang Diyos. Ako mismo nakakatiyak, konektado ako sa Diyos mismo. Let us all stand for our prayer. Sa ating pong paglapit sa ating Panginoon, siguro si Kuya Darwin, he will play that song, I Love Your Presence. How many of you here will declare, Lord, I really love your presence in my life now? Siguro ay ipi-play ni Kuya Darwin and then our worship team will sing that song. No? Pwede po bang awitin natin to and then magpi-pray po ako? Come on, let's sing this song even sa gitara lang po na paraan ng pagtugtog. No? Pwede pa natin itaas ang ating mga kamay. At sabihin natin, Lord, help me to love your presence. Help me to love your presence. Search for you, Lord. You called me to your side with all of my heart. I'm desperate for more. Your presence is my life, the cry of my heart. To be where you Come on, let's lift our hands to the Lord. Your presence, I love your presence, Father. Where you are is where I wanna be, hidden in your
presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon. Siyasatin natin ating mga puso sa ating Diyos. Let's sing. Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. Yeah, I will dance to the dance of heaven. All my heart be enthralled by you. Oh, Father, you are my heart's desire. Overwhelmed, I will worship you. Yeah, I will dance to the dance of heaven. All my heart be enthralled by you. Yeah, I love your presence, Jesus. I love your presence, Father. Where you are is where I wanna be. Hidden in your courts is everything I need. I love your presence, Jesus. I love your presence. I can hear you call. I run into your arms. Jesus, you are all my heart is longing for. Lagi pong sinasabi ng pastor sa atin na after nyo mag-speak, hindi pa tapos yung message. Kasi meron po itong hinihinging response sa atin. Sa atin pong kinatatayuan, pwede po ba tayong yumuko? Pumikit? Kagaya ng mga Israelita, when they mourn, they grieve for something or someone that was lost sa kanilang puso. Kapatid, is that you? Na pwedeng nandun tayo dun sa blessing. We get what we prayed for. We have what we ask. Pero pag wala ang presensya ng Panginoon, this is meaningless. Habang binabasa natin verse, yung unang tanong ni Pastor Albert before he delivered the message, sabi ko, anak, parang nakakatakot naman ata yun. Yung meron na tayo lahat. Kasi may time, alam ni Jael, as our firstborn, we tell her, anak, wala na tayong ganito, wag muna to. I-tighten muna natin yung part na to. I-let go muna natin. Wag muna, pagtsagaan muna natin to. So, nung sinabi ni Pastor, what if you have everything? Pero sabi ko, Lord, baka hindi na namin ikaw kailangan. Are we in that moment that we are chasing for the blessing, but not the blesser? Tignan natin, baka kaya tayo sobrang pagod na pagod. What are we chasing after? Or who are we chasing? Sino yung hinahabol natin? Ano bang mas mahalaga sa atin? God is waiting for us to respond. God is waiting for us. Inaantay ng Panginoon. Ano yung desisyon na gagawin mo now that you heard the message of the Lord? Ngayon na narinig natin na hindi ipipilit ni Lord yung sarili niya sa atin, what is your response? Ano ang ating tugon? Ano ang yung tugon, kapatid? God is waiting for you to respond.
More than the emotions or the feelings that you feel. What's in your heart? Anong sinasabi ng puso mo? Huwag natin i-neglect yung kapatid. If you know that's you, pwede po tayo mag-step forward. We know that something was lost or someone is lost. Or maybe we are distant, we are detached. O yung heart natin hindi nakadun ka-tender and you, alam mo sa sarili mo, alam natin sa sarili natin. It's between you and the Lord. Or pwedeng hindi ka detached but you know that you have the tendency. Alam mong meron kang tendency, let us grab this opportunity to step forward as if coming into the presence of the Lord. Nakagaya ng ating inawit, Lord, I love your presence. And then we will pray. Panginoon, nung tinignan mo po kami, nahabag ka po sa amin because we are like sheep without a shepherd. Lord, isang karakteristik ng tupa, Lord God, is to follow the crowd. Sumunod sa crowd. But Lord, more than the crowd, Lord, na gusto naming sundin, it's you, O Lord. Isang karakteristik, Panginoon, ng tupa, Lord God, as a sheep, Lord. Ang isang tupa, Lord God, na natumba, Panginoon, hindi niya kayang tumayo sa kanyang sarili. Ito ay magpupumiglas, iiyak, hanggang sa ito ay mamatay at mapagod dahil hindi niya kayang yung sarili niya na ibangon. Lord, salamat, meron po kaming Lord God, Pastol, ikaw yun, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng imbitasyon to come to you. Dahil kayang-kaya mo po kaming ibangon sa bawat hamon ng buhay when life happens. Lord, kaya mo kaming ibangon muli. At Lord, kung hindi namin kayang bumangon, tumayo, lumakad, Lord, bubuhatin mo po kami, Panginoon, sa iyong mga braso. Lord, naririto po, Panginoon, ang aking mga kapatid, Lord God, responding to your word. Hindi ko po alam kung anong sitwasyon nila. Lord, may mga times, Lord God, that they cannot stand for themselves, Lord God, or fight for themselves. Lord, carry them. Carry us, Lord God. Buhatin niyo po kami, Panginoon. Fight for us as we choose and cry out, Lord God, at this moment for your presence. Lord, hindi po kami mabubuhay kung wala ka. Lord, marami na po kami, Panginoon, narinig, Lord God, na mga taong lumalapit, Lord God, thinking, ano kaya kung hindi pinursu yung success ng mundo, kundi ikaw yung hinanap, ano kaya yung nangyari? Marami na kami, Panginoon, pamilyang nakita, Lord God, broken, bleeding, lost, habang hinahabol, Panginoon, ang success na offer ng mundo. But Lord, more than the Abrahamic promise, more than the abundance of your provision, Lord, kung wala ka, Lord, wala din ang lahat ng ito, Lord God, because you are our life. Ikaw yung hangin, Panginoon. Ikaw yung buhay, Lord God, ng aming puso, ng aming kaluluwa, Lord. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, sa bawat kapatid kong naririto ngayon. Lord, I pray, bless, Lord God, this gesture, Lord God, of surrender. And God,
We receive that life, O Lord. At yung blessing, Panginoon, na, Lord, kung Ikaw ang kasama namin, Lord God, Lord, if we have the guide, if we have our Lord, we also have, Lord God, the abundance, the provision, Lord God, and the protection, Panginoon, and the guidance that we need, O God. Lord, thank you. Lord, habang bukas, Panginoon, kami ay boboto, Lord God, sa araw na ito, Lord, tulungan niyo po muna kaming unang gawin yung unang boto. Yung unang pagtadalaga, Panginoon, ng pinuno, na Ikaw, Panginoon, ang maging pinuno namin. Ikaw yung maghari, Panginoon, sa amin at manguna sa amin, Panginoon, sa aming buhay, sapagkat hindi namin ito kaya kung wala ka. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po tayong maupo.